So, we are honored that we have Senator Risa Ontiveros. So, siguro hingan muna natin si Senator ng kanyang opening statement. Okay. Opening statement. Well, mayong aga sa inyong tanan. Like I shared sa assembly ng mga Iloilo provincial government employees, cooperatives, I always feel like coming home pag hindi ako sa Iloilo. Kaya mga Ontiveros, mga taga-Panay man, Capiz, Aklan. And very glad to be here with mga dati kong colleagues. Kaya there was a time, for a decade and a half, nagtrabaho man ako sa broadcast journalism. But anyway, I'm glad to see you and look forward sa ating conversation. Salamat, Kit. Sen, good morning. Dan from GMA Radio Iloilo. Sen, may we know your primary purpose, reason of visiting here sa Iloilo City? Ang primary purpose ko talaga ay makiisa dito sa General Assembly ng mga Iloilo cooperatives. Meaningful sa akin kay for a long time, also as Vice Chair ng Senate Committee on Cooperatives, nagtrabaho ako sa loob ng Senado. And prior to that, sa House of Representatives bilang representante ng Akbayan Party, worked for the priority legislative agenda of cooperatives. And it's no different now. Nakikiisa ako sa isinusulong ng ating mga kooperatiba dire sa Iloilo, sa buong bansa, including in terms of revising the cooperative code, providing for Cooperatives Development Fund. Meron din akong additional itinerary dun sa isang historic na, speaking of journalism, historic na printing press diri sa Iloilo. So far, that's all your itinerary po dito sa Iloilo City? Yes, duha ka activities. Kay in the afternoon, I have to fly back for the last session of this session of Congress. So may hinahabol pa kaming mga bills, resolutions. Just yesterday, for example, in-interpellate ko bumoto para dun sa giving powers to the President na mag-suspend o reduce sa excise tax sa langis sa konteksto ng kasalukuyang krisis. I also sponsored the healthcare proxy bill, interpellated the amended UACTE Act bill. So, may hinahabol pa karon, no? Yung party list system reform bill. And related pa. Next topic, Sen. Good morning, Sen. I'm Pearl of the Philippine News Agency. Sen, you mentioned sa speech ang significance or ang roles ng cooperative. But may we know, in light ng present na situation, mataas ang fuel, and may mga implications sa process ng mga commodities, may we know ano magiging role ng cooperatives natin? Napaka-importante ng role ng cooperatives even in terms of reinforcing in a way force multiplying yung effect ng mga immediate relief measures that we have passed, yung tungkol sa excise taxes, but also another relief measure that we are still trying to pass. Ito yung supplemental budget. Nagpo-propose ako ng supplemental budget of 58.2 billion pesos primarily para bigyan ng subsidy yung ating transport drivers sa public transport sector kag sa atong mga mag-uuma kag mga mananagat, agricultural subsidy plus additional repatriation kag reintegration budget for our returning OFWs. Tatlo ito sa mga sektor where cooperatives are organized. We have the transport cooperative, so nag-meet ako sa kanila just earlier this week. Suportado nila yung proposal ng supplemental budget including the transport subsidy of 12 billion pesos at least for the next 3 months.
where we expect na talagang sisipa yung presyo ng crudo per barrel in the world market. Agricultural co-ops also count many farmers and fisher folks na miyembro nila. We are proposing a 3.2 billion peso subsidy para sa mga magsasaka at mga fisher folk. And one detail para sa mga magsasaka, bigyan ng price support yung kanilang pagbili ng pataba o urea, which is also increasing in price right now, para mapigilan ang biglang pagtaas man ng presyo ng mga pagkain. And of course, ang mga OFW families, marami sa kanila ay mga miyembro man sa mga kooperatiba. So cooperatives can really help back up yung savings sa mga miyembro nila in terms of the suspension or reduction of the excise tax on oil, and cooperatives can also back up their members na galing sa mga vulnerable sectors ng public transport, agriculture, and family members ng mga OFWs to increase yung benepisyo dun sa mga subsidy na gusto namin ipasa sa supplemental budget. Ma'am, sa